good afternoon! Today is, ano ba today? Today is Friday. Ang date ay hindi ko alam ang date. Pero Friday today. And super bilis lang ang araw guys. Kasi last week nasa probinsya lang kami. And then ngayon, nandito kami sa Istanbul. And parang hinanginan lang yung isang linggo sa akin guys. Sobrang dami ko kasing ginagawa dito sa bahay. And natambak yung mga gawain ko dito. Yung mga labahin, linisin. Sobrang kalat ng bahay namin. And slowly nalilinis ko naman siya. And parang hindi ako nakakahinga kapag maraming kalat guys. Anyways, Friday today and tomorrow pa ako makakapag-vacuum ng bahay kasi hindi ako pwede mag-vacuum ng Monday to Friday kasi yung asawa ko ay may trabaho and dyan lang siya nag-office sa isang kwarto. Kaya very quiet lang kami ni Layla and then kapag may conference naman silang meeting, international meeting, lumalabas naman kami ni Layla. Pumunta kami ng mall. Since yung mall nga dito is sobrang lapit lang, parang 5 minutes away lang. And, ayun guys, kasi 'di ba? Kaya gusto ko talaga dito sa Istanbul guys kasi lahat ng place accessible dito sa place namin. Kumbaga, napaka-convenient ng lugar namin. Kaya anytime I want to go out, I can go out. Unlike sa province na yung mall doon is kailangan nakasasakyan ka pupunta doon kasi walang parang mga bus or may bus sila doon pero minibus and hindi mo naman pwedeng ilagay yung stroller doon sa minibus. Kaya lahat ng mga tao halos doon sa probinsya may mga sasakyan. So yun. Kaya guys, sobrang kapag nasa probinsya ako, parang inip ako doon. Parang ang tagal-tagal ng araw ko doon. Anyways, maganda naman ang province kung magstay ka doon for just vacation. Pero for living and kung meron kang hanap buhay dito sa city, wala kasing hanap buhay doon. Kumbaga, puro mga local kasi makikita mo doon. May mga ilan-ilan mga foreigner pero yun, yung nagtatrabaho doon sa factory na sikat doon sa place ng asawa ko. And may ilan-ilan mga foreigner doon pero mabibilang mo lang yung mga foreigner doon. Unlike dito sa city, dito sa Istanbul na sobrang dami ditong Pilipina and mga foreigner. Kaya, hindi ka maiinip dito. Pag lumabas ka, may makakita ka na. So, parang hindi mo na-feel na wala ka sa iyong sariling country or hindi mo na-feel na nag-iisa ka. Marami kayo. So, yun. Anyways, guys, for today's video is about sa question ng ating mga mahal na kababayan o mga kasister ko dyan. Na nagtatanong na, sis, gaano pa katagal yung resident permit dito sa Turkey? Bakit yung sa akin 3 months na wala pa? Pero dun sa papel na binigay sa akin is parang 7 days lang daw. Dapat parang yung mahuhold yung may kasi guys, may ibibigay sa'yo na maliit na paper, nakasulat doon. Parang saan mo i-check yung iyong application, something like that. And then gaano mo kakatagal i-hold yung paper na yun or valid yung paper na yun with the signature doon sa immigration. Tingnan si Layla, masayang-masaya siya kasi favorite niya to guys. Eto. Itong gatas na yan. Based on my experience guys, parang 1 month ago, may apply ako ng aking resident permit. And until now, wala pa rin yung aking ID. Okay. No. Yan. And then until now guys, wala pa yung ID ko. 1 month, ano na guys. Mahigit 1 month na yung aking ID. Wala pa rin. So, waiting ako. And kapag chinecheck ko siya online, wala pa rin siya talaga. As in, hindi pa siya napaprocess or what. And how many times na ako tumawag sa kanilang operator online. Kasi meron naman silang website and online number na pwede mong tawagan para i-follow up yung iyong application. And how many times na ako nag-call sa kanila na kamusta naman yung application ko, why hindi pa siya na-approve. And then dun sa piece of paper na binigay sa akin, nakasulat dun is yung paper na yun is valid for 1 month lang, pwede kong i-hold. And then I'm scared guys na baka mamaya may mag-check sa akin police. Kasi dito guys is malapit na yung election. So, super duper mahigpit na sila dito. And not about election. Since this year, nag-start yung higpitan talaga. Yung
kung saan-saan ka makakakita ng pulis na sobrang dami na kababayan natin ng mga Pilipina na napauwi na yung mga walang papel dito sa Turkey. Kasi guys, dito dati, hindi talaga siya as in mahigpit. Kumbaga dati nga, experience ko pa, may mga kaibigan pa ako na nahuli ng pulis, pero pinapalaya din sila kasi lalo na kung wala naman silang record. So, pinababayaan lang sila. Pero ngayon guys, sobrang ibang-iba na yung situation. 101% ang pinagbago ng Turkey. Aside sa inflation nila, about din sa paghihigpit dito sa Turkey. Sobrang higpit na nila and sobrang dami na rin napauwing mga Pilipina, mga kababayan natin. And then, also, many friends ko din na umuwi na talaga ng Pilipinas. Sila na yung talagang naghanap ng amo na willing silang bigyan ng papel or papilan sila para at least legal sila ba dito. Kahit na ba yung mga amo nila sometimes is may mga tupak, may mga ano kasi alam niyo yung kasi dito sa Turkey kasi hindi nila mapigilan yung pagtaas ng dollar or pag-increase ng inflation nila. So yung mga employers o yung mga rich people dito or hindi lang rich people pati yung mga middle may mga middle o mga tao lahat dito sa Turkey guys ay super stress sila sa kanilang government system. So, isa pa din yan yung nakakapagpa-stress sa kanila. And also, ang mga Turkish kasi guys, madali silang ma-stress. Minsan, nangyayari is damay-damay na. Damay-damay na pati yung kanilang nani na nadamay yung mga kababayan natin, mga Pilipina. So, yung iba, kahit na sobrang baba ng binibigay ng amo, basta papilan sila, okay lang na sa kanila yun, basta legal sila. Kaya, kasi, syempre nakakatakot din na huhulihin ka, tapos makukulong ka doon, and then mahuhold ka doon sa kulungan until wala ka pang maibibigay na bayad kasi may penalty, and then kailangan mag-a-apply ka ng mag-a-apply ka ng deport paper sa ating embassy, and depende rin yun sa embassy natin kung gaano katagal yung process ng deport paper na yun. So, ang daming proseso and mapipending ka, and then they will not allow you to use. Yun yung isa pang worry na kababayan natin sa Turkey. Kaya sa mga viewers natin from Pinas, yun po yung situation sa Turkey. Super duper mahirap na. Anyways, na-share ko lang yan, no? Parang nasingit-singit lang natin dito sa ating topic. Ang anak ko kasi ingay. So, pagpasensyahan yun ng anak ko, may disturbo na tayong katabi. And about dun nga, kung gaano kapatagal yung ating Turkish ID, it depends guys sa ewan ko, hindi ko masasabi exactly kung gaano ba katagal. Kasi sa experience ko, in 7 years na nandito ako sa Turkey, na nag-a-apply ng aking resident permit, is very easy for me na parang, ang pinakamatagal nun is parang 3 weeks na first apply ko. Yun lang yung matagal kong naranasan dito sa Turkey. And then, the following years, the following na nag-apply na ako ng mga resident permit ko is parang weeks lang, 1 week, 10 days, ganyan na lang kadali. Ganyan lang katagal yung aking pag-a-apply nun. Marireceive ko na agad yung ID ko. But this time, guys, this year, super duper mahirap na. Hindi lang ako yung nakaka-experience. Some of, marami pang Pilipina na yung mga may kasal sa mga Turkish, ay waiting pa rin sila ng sobrang tagal. As in, mag-wait ka talaga. And then, ayun nga, tumatawag ako dun sa immigration na ganon, sabi nila is don't be scared naman daw sa police. If ever mag-check, sabihin ko lang na meron akong waiting application. So, no worries about how long kung gaano dumating yung ID natin. So, yun lang yung wino-worry na ating mga kapwa married sa Turkish, mga loved ones natin dyan. So, hindi ko exactly masasagot. Depende po yan. Pero, in my experience, sobrang tagal talaga ngayong year na to. And until na, wala pa rin yung sa akin. Mag 1.5 month na, wala pa rin. And then, still checking online yung aking application, still not processed pa rin. So, i-update ko na lang kayo once na ma-receive ko yung ID ko and how long I wait. Papansin! Diamond! Say bye-bye na. Bye-bye. Bye-bye. It's okay. Bye-bye. Hadi. Bye-bye.
Bye. Bye-bye guys. Thank you so much for watching my vlog and see you next vlog. Bye!